Alas 4 pa lang ng madaling araw, duty na bilang street sweeper si Jessie. Sa kabila ng usok, init at pagod sa trabaho, inaasikaso niya rin ang mga anak at asawang may sakit. Ito raw ang paraan ni Jessie para maipakita ang pagmamahal. Pag-aalaga araw-araw, pinaglulutuan sila araw-araw. Pasok yan sa Acts of Service, isa sa 5 love languages, base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Nang tanungin ng Social Weather Station sa mga sinurvey nitong Disyembre kung paano sila nagpaparamdam ng pagmamahal, lumabas na pinakamaraming mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo at 67%. Kasi before, may ligawan session doon, itatawag paninilbihan, kung saan yung lalaki, magiging present sa family, tumutulong siya. Kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka patient, kung tutunay ba talagang pagmamahal mo. Tayo naman at 51% ang paghahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at pagbibigay ng quality time o oras. Isa sa mga yan ang love language ni Ivo. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. Pero 33% lang ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Sa mga love languages, pinakamababa sa 29% lang ng Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Conservative tayo? Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo. Hahawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.